Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, sasagutin ko yung mga nagtatanong doon sa comment section natin kasi marami nga ang nahingi ng update sa ating permanent residence application. And even dito sa group namin sa AgriFood Pilot Program ng pathway ng mga nasa farm po na nag-a-apply ng permanent residence, medyo nagkakagulo na rin. Marami ang nagwo-worry dahil doon sa kanilang mga application for permanent residence. Hindi lang sa group namin sa AgriFood ha. Nag-search din po ako kasi nag-join din ako doon sa iba't ibang pathway dito ng pathway to PR, iba't ibang province, iba't ibang occupation. Yung mga application nila, pansin ko lang talaga lahat bumagal. Halos lahat po dito ng process ngayon sa Canada bumagal. May makakilala din po akong hindi lang sa application ng PR, bumagal po yung process nila. Even yung ibang nag-apply ng working permit nila, ng LMIA, etc. Lahat halos nagtataka sila bakit daw bumagal yung process ngayon. Siguro dahil nga po sa mga changes ng policy. Hanggang sa nakita ko tong post ni Ma'am Vilma. Kasi followers po ako ni Ma'am Vilma Si Ma'am Vilma, lahat ng post niyan talaga para sa akin is update para sa mga katulad natin na medyo naguguluhan. Ang totoo niyan, ang dami ko natututunan diyan kay Ma'am Vilma. Kaya i-follow nyo si Ma'am Vilma Pagaduan. Siya ang admin nitong Saklolo. So yung mga update niya talagang nakatutok ako dahil talagang nagkakatotoo talaga. Pag sinabi niyang, mag-apply na kayo mga farm worker, samantalahin niyo na dahil for sure maraming pagbabago. Kaya I also encourage yung mga kasamahan natin na nasa farm na mag-apply na rin ng permanent residence. Well, anyway, ito nga po. Ito is based on my observation Nabasa ko kasi dun sa group namin, nagkakagulo na. Madalas sinasabi nila, ano na po kayang status ng inyong application? Kasi ang dami pong mga nababasa ko doon na nag-apply sila nung December pa, January, February, March, April, May, June, July, August, September. Meron na po silang AOR or yung Acknowledgement of Receipt. Meron na po silang pre-arrival, may biometrics na. And also meron na rin silang eligibility pass. Hindi naman natin maiwasan na talagang mag-worry sila. Kasi nga baka iniisip nila kahit na may eligibility pass na sila, mabago pa yung kanilang future dito sa Canada. Kasi kadalasan sinasabi pag may eligibility pass na, sure na ang permanent residency. Pansin ko lang po sa dami ng mga nag-apply na since January pa up to date ngayon. So ngayon ay October na. Lahat na pako na or na-stack na sa eligibility pass. Marami po kasi yung iba na nagko-comment na wala din naman silang idea kasi never pa din sila nakapag-apply ng permanent residency. So even ako po, kung tutuusin, nagwo-worry din ako. Pero gaya nga ng madalas ko sinasabi sa inyo, walang mangyayari kung magwo-worry tayo, kundi mag-pray na lang tayo at umasa na sana maging maayos ang lahat. Dahil nagtanong din naman ako doon sa mga kaibigan nating consultant dito na ang experience is 20 years na, 15 years na, at even yung mga kakilala natin ditong citizen na, iisa po ang nakukuha kong sagot. Ang sagot po nila, kung may eligibility pass ka na, sure na yan. Dahil sa umpisa pa lang, hindi ka makakatanggap ng eligibility pass, ng pre-arrival kung hindi ka sure na for PR na. Kasi umpisa pa lang, i-refuse na nila yung application mo kung may problema sa mga papeles mo, sa mga dokumento mo. So yun po yung mga sinagot nila sa akin. Isinagot po sa akin ng mga consultant na tinatanong ko, sabi ko, sure na ba yan? Ganun. Ang sagot po nila sa akin, huwag kang magpanik, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-worry, mag-antay ka lang. Kasi kadalasan talaga, after mong ma-receive ang eligibility pass, nag-i-stack na talaga yung mga application. Kalimitan is 1, 2, 3, 4, 5 months yung kalimitan na inaantay. So mga natanong ko po yung iba natin ditong mga kasamahan, PR na. Sabi po nila sa akin, yung kanilang process iba-iba po Meron pong 7 months, 8 months, 9 months, yung iba 11 months. So depende po sa immigration officer na humahawak ng papel natin. And base din naman po sa aking pagbabasa at pag-o-observe sa mga iba't ibang group dito na kalimitan yung mga meron ng pre-arrival, eligibility pass, wala pa naman po akong nabasa na hindi magandang nangyari dahil may eligibility pass na na-cancel pa or na-refuse pa. Wala naman po ako nabasang ganon. And gaya nga po lang madalas na sinasabi sa akin ng mga consultant dito, eligibility pass. Kung babasahin mo talaga, eligible ka
So, na-check na nila yung papel mo, hindi ka na darating sa point na bibigyan kanila ng pre-arrival at bibigyan kanila ng biometrics or pagbabiometricing kanila. So, that means na-check na nila yung papel mo kasi umpisa pa lang, i-refuse na nila yan. So, napansin ko nga din po yun dahil unang-una, yung aking pong unang ipinasang application ay kulang po ng dokumento. So, ang nangyari po, nagantay ako ng 2 months kasi January ko nga po unang ipinasa yung aking PR application, yung aking permanent residence application. So pagpasok ko ng January, nagantay ako ng 2 months. So after 2 months, ang natanggap ko po, instead of acknowledgement of receipt, ay ibinalik po nila yung papeles ko dahil meron daw akong kulang na hindi na ipasa, which is yung WES. Kasi that time nga po, kailangan mong ipasa yung educational requirement at job offer. That time po. Kasi February 10 lang yung it's either educational requirement or job offer requirement dito sa AgriFood Pilot. So nung ipinasa na uli nila sa akin pabalik yung aking application, ini-reapply ko po kinabukasan. So nung ibinalik nila nung March 22, kinabukasan March 23, ini-reapply ko po ulit. So nagantay uli ako ng another 2 months. So after 2 months, month of May, so May lang po ako naka-receive ng acknowledgement of receipt. Then sabay-sabay na po yung aking biometrics, pre-arrival, and then next month naman po noon, May, June, naka-receive na po ako ng mga eligibility pass. Yun nga po, sabay-sabay na, nag-medical na din po lahat. So okay na po lahat yun. Ngayon, doon ako na-stop. So May, June, July, August, September, up to now October, so 5 months na po. And then nabanggit ko nga po sa inyo na yung aming working permit ay expired na nung September. So instead na nag-apply kami ng panibagong working permit, actually yun talaga yung plano namin. Nagtanong yung kasama ko kasi yung kasama ko nagpa-consultant sila. So ang in-advise sa kanila ng consultant na matagal na po yun 20 years of experience na po yun dito. Marami na yung na-process dito, nakilala ko. Halos lahat kalimitan dito nung matatagal na at matatanda ko nang nakakasama dito. Yun na nag-process 15 years ago, 14 years ago. So ang in-advise nga sa kanya, doon sa kasama ko, at sa akin na rin kasi kakilala naman natin yung kahit pa sabihin nag-DIY lang ako. Ang in-advise niya ay wag na kayong mag-apply ng panibagong working permit. Mag-apply kayo ng Bridging Open Work Permit, which is yun din po yung naka-indicate doon sa letter na na-receive ko. Na doon nga sa letter ng IRCC, dahil meron ka ng eligibility pass, instead, apply for a Bridging Open Work Permit, which is yun nga po yung ginawang ko na ng vlog. At even yung mga permanent residence application, lahat po yan, meron na tayong vlog, meron tayong DIY ng permanent residence application, meron tayong DIY ng Bridging Open Work Permit para po may idea kayo. So, 6 months po ang ibinigay sa amin. So, September po kami na-expired ang working permit. So, September, October, November, December, January, February. 6 months po ang ibinigay sa amin. So, nakalagay po doon ay until the decision has been made. Ngayon, nagtatanong po kasi may mga comments po ako nababasa. Sir, paano kapag dumating na yung February or yung 6 months patapos na, wala pa rin? So, ano po ang inyong gagawin? May mga tinanong na po kami, nasabi nga nila ng mga consultant, di extend ulit, pero bakit mo iniisip yan? So binigyan ka ng 6 months, that means yan ay bago matapos yan, ma-approve na yan. Yun po ang sagot sa amin ng mga consultant at even yung mga naka-experience na rin po. Yun po yung mga sagot nila sa amin. Pero gaya nga ng mga nararamdaman nyo, nararamdaman ko din yan, yung kaba na parang si 6 months na lang tayo. Actually, October na po ngayon. So November, December, January, February, 4 months na lang kami. Wala na kaming working permit. Kami po ay naka-bridging open work permit na lang, yung implied status. Ngayon, ito po ang naobserbahan ko. Merong isang nag-post dito sa aming group sa AgriFood Pilot. Ang sabi niya, siya daw ay ang expired ng working permit ay January pa, 2025. Ngayong October 2024, nag-apply na kagad siya ng Bridging Open Work Permit. Then ang ibinigay din sa kanya na validity nung kanyang Bridging Open Work Permit is until February. So bigla kong napaisip kasi nga sabi sa amin ni Circle, nung consultant natin na tinatanong na kasi kahit pa sabihin ako yung nag-DIY, alam ko yung gagawin, siya naman marami siyang karanasan sa mga ganyan dahil marami na nga siyang na-process na permanent residence application, marami na siyang na-process dito na temporary foreign workers na naka-apply. So marami na siyang karanasan sa mga ganyan. And then ang sinagot nga po ng consultant na kaibigan namin, ang Bridging Open Work Permit kahit i-apply nyo na yan ay last month na. Which is nung una, napapaisip kami. Kasi sabi namin, last month na may expire ni working permit namin. Bakit? Hindi ba pwedeng 3 months i-apply na namin? Ang sagot po niya sa amin, hindi.
24 hours lang, makukuha nyo na yung sagot ng IRCC dyan. Which is, nung nag-apply nga po ako ng DIY na Bridging Open Work Permit, oo nga po, totoo nga po pala. Nag-apply po ako nung gabi, madaling araw, naka-receive na ako ng letter from IRCC na ini-extend nila yung aming dito, status dito sa Canada. Same lang nung nakasaad do sa working permit. Kaya po, ngayon, wala na kaming working permit. And then, yun nga po, balikan natin, yung nag-post na kabayan natin, sabi nga niya, January 2025 pa yung expired ng kanyang working permit. Pero ngayong October, nag-apply na kagad siya ng Bridging Open Work Permit kasi nga nakaprocess na rin yung kanyang permanent residence application. Ang ibinigay daw sa kanya is until February din. So bigla akong napaisip. Sabi ko, kung January pa yung expire ng working permit niya, kung ako yun, mag-a-apply ako is January pa, 2025. So, bakit ganon? Tayo, nag-apply tayo is August ng ating Bridging Open Work Permit, ang ibinigay hanggang February. Tapos siya, ang ibinigay sa kanya hanggang February din, kung tutuusin yung working permit niya is valid pa hanggang January. So ang naisip ko po nito, kahit nasabihin yung kanyang working permit hanggang January pa, yung working permit namin hanggang September pa, bakit pare-parehas na February ang ibinibigay? Ito po is naglalaro lang po sa isip ko. Sabi ko nga, siguro tatapusin lang lahat muna yung application this year. Kasi magre-reset na po uli yan by next year, January. So, bakit ganun? Sabi ko, bakit yung application ng mga PR ng mga kakilala ko na nakapasok na, wala pa ring update? January, February, March, April, May, June, July, August, September, lahat sila nakareceive na ng pre-arrival, acknowledgement of receipt, may biometrics na, may eligibility pass na, pero lahat kami na stuck na sa ganun. Kaya ang naiisip ko po, siguro bago matapos tong taon, sabay-sabay ilalabas yan kasi ang inaantay po ng karamihan is yung Portal 1 then Portal 2. So after that, makaka-receive ka na ng ECO-PR o yung tinatawag na electronic confirmation of permanent residency. So yun na po yung tinatawag na ECO-PR na tinatawag. So hindi naman talaga maiaalis kasi nga lahat naman kami is first time nag-a-apply ng permanent residency. Pero yun po yung mga sagot na nakuha ko doon sa mga kakilala natin na may karanasan na, sa mga konsultant na kaibigan natin, na sabi nga nila, you have nothing to worry. Kasi kadalasan naman talaga, once na nakuha na yung eligibility pass, ang nangyayari, nai-stuck na talaga. Naalala ko tuloy yung mga kakilala ko na dati naka-apply na rin ng permanent residence. Then after ng eligibility pass nila, na-stuck din sila ng 5 months, 6 months. And then tinatanong ko naman yung mga kakilala ko talaga po dito. Nakadalasan ay naabot daw talaga yung process na kanila ay 7 months, 8 months, 10 months, mayroong 1 year, mayroong pang ang inabot ng 1 year and 2 months, 3 months, 4 months eh. Kaya nga po sabi ko, hindi porket na delay, it means denied. Trust the process. Gaya nga ng post ni Ma'am Vilma Pagaduan na natutuwa ako kasi sabi ko, ito yung totoo at saka in-update nga niya na mga bago nga daw po ngayon yung nasa IRCC. Kaya medyo bumagal daw yung process. Kaya trust the process na lang po. Ito yung sinasabi ko kadalasan eh. Ito yung hindi naranasan ng iba na mga in-sponsor na lang basta na walang kahirap-hirap. Hindi nila alam yung pakiramdam nung nag-a-apply ka ng permanent resident na parang yung hirap na bago mo makuha siya. Kaya kung ano man po yung mga gumugulo sa isipan ninyo dahil nga sa labis sa pag-aalala sa inyong permanent residence application na baka sakaling makancel daw or baka hindi na matuloy dahil nga sa pabago-bagong policy dito sa Canada, kung mapapansin nyo po yung mga bagong inilabas ngayon na policy by next year, 2025, 26, 27, tuloy-tuloy pa din naman po ang pag-PPR nila. Yung pagpapasok ng permanent residence application, yun nga nang mababawasan lang ang bilang. From 25, 26, 27, talagang papabawas na ng pabawas, pakunti na ng pakunti. Pero gaya nga ng madalas na natatanong ko, kapag nakapasok na kayo, safe na kayo. Ngayon, yung mga future pa lang po na mag-a-apply. Kasi nga ang nangyayari, nagkakahigpitan na sa mga requirements, tumataas na yung requirements, and then yung mga low wage, di po ba, na maraming So, yung iba, 1 year na lang ang kontrata. Yun po yung medyo pahirap na ng pahirap. Kaya nga madalas kong sinasabi sa inyo nung nakaraan na paalala ko sa inyo, hanggat may chance na mag-apply ng PR, mag-apply na kayo. Dahil kung babasihan mo yung mga nangyayari ngayon, ay pahigpit na ng pahigpit yung mga requirements na inilalabas ng IRCC. Kasi kadalasan din pong isinasagot sa amin ng mga konsultant na kausap namin, bakit ba kayo masyado nagpapanik? May ilang buwan pa, wala pa nga yung last month
huwag kayong mag-alala dahil lalabas yan. Lagi po nilang sinasabi na parang sigurado po sila. Sure yan dahil na marami na ako na process na mga ganyan. Na yan din yung pinag-aalala nila na tumatagal. Pero ang ending nun, lumabas pa din naman po yung permanent residence nila. So yun lang guys, in-update ko lang kayo do sa ating permanent residence application. Yung akin po is magsi 6 months pa lang po. Pero kadalasan ng mga natanong ko dito, 7 months to 11 months yung kanilang permanent residence application. At karamihan doon sa mga mas atat pa sa akin, ng mga nagtatanong, nag-PPM sa akin na, uy, kumusta na yung application mo? Bakit ang tagal? Bakit wala pa? Kalimihan po sa kanila, wala naman silang nasisimulang PR application. See you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, share this video para kahit paano may idea yung mga kababayan natin na nakapending pa rin yung kanilang permanent residence application. Huwag po tayo masyado magpanik. Ibigay nyo lang po lahat kay Lord dahil si Lord na ang bahala. Lalo ko naniniwala na God has a perfect plan for all of us. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.